Kaibigan, welcome back. Nakatingin kayo ngayon, nakatutok ang camera ngayon sa harapan ng aming maliit na hardin, front garden namin. At ito ang itsura niya ngayong fall. Hindi pa kasagsagan ng fall, pero patuloy na nagpapalit na ng kulay ang mga puno dito. Gusto ko ipakita sa inyo itong pinagmamalaki ko na Chicago Fire, at kilala rin sa pangalang Burning Bush. Ang uri niya minsan ay puno, at sa partikular na to ay bush siya, pero mukhang puno na rin eh. Napakaganda niya, no? Pula na siya at magiging pula pa sa mga susunod na araw. Papasok na ako ng bahay, tapos nakita ko to. Bakit hindi ko kunan ng i-film para maipakita sa inyo, ma-share sa inyo ang kagandahan ng fall. Nakikita ninyo ang aming puno. May pangalan ng puno namin. Ang pangalan ng puno namin ito ay Liber Tree. Si Juniorita nagpangalan nito nung maliit pa siya. Magandang kwento nito eh. Nandito siya noon sa Asitea. Itinuro namin ito. At sabi niya, tinanong namin siya kung ano ang pangalan ng puno na to. At sinabi niya na sa mura niyang isip, wala pa siyang 2 years old noon, nagsalita talaga siya. Sabi niya, Liver Tree. Liver Tree. Yun ang pagkakaintindi namin. At simula noon yun ang aming tinawag dito, Liver Tree. Liberty, Liver Tree. Kaya isa sa mga kwento namin na lagi naming i-share sa kaibigan at sa kamag-anak. Nandun siya. At marami nakarinig. Kami ni Mrs. T, hindi kami makapaniwala. Nga pala yung aming malaking bintana. Bawat bahay dito, kaibigan, dito sa North America, or at least dito sa neighborhood namin, ay ang bahay, lalo na bungalows type, may mga harap malaking bintana. Ganun din na aming mga kapitbahay. Iba-ibang hugis na lang dahil sa nung nagdaang taon, syempre pinamamodify mo, may dinadagdag ka, may binabago, pero yung kabuuan ng bintana hindi nawawala. Zoom ko ha. Kung makikita ninyo, hindi masyadong mag-focus dun eh. Nanonood ng TV si father-in-law. Madalas manood siya ng TV, mga TFC, mga Filipino channel. Napakasimple ng bahay na to. Napahaba. Ngayon, balik tayo dito. Gamit ko nga pala ay yung Pro Video camera, Pro camera, professional camera o professional ka. Nakalan dito. Wala eh. Basta pro siya. At naiibigan ko to. Medyo mahirap lang, kailangan yung bantayan yung kulay. Nagbabago-bago siya, pero sabi nila para magamit ko yung wireless earbuds ko na may microphone, kailangan ko na gamitin yung pro camera o pro video. Ganoon, basta may pro siya. Eto, balik ulit tayo dito. Itong technique ko nga pala, kita nyo ito, nagkalat dyan ng mga damo, ang mga dahon. Dagi akong damo, pasensya na kayo ha. Dahon ang ibig kong sabihin. Meron akong leaf blower at binoblow ko ang mga dahon papunta, pinapasampa ko dyan sa aming lawn. Pero hindi nyo kailangan napabayaan to. Dapat weekly
inaararo ko yan, pinapasadahan ko ng lawnmower ko para ma-chop siya, maging pino, at mapunta sa in-between sa mga singit-singit ng lawn para maprotektahan siya sa lamig, ma-insulate siya. Pero wag sobrang dami, dahil kung yun ang mangyayari at papabayaan ninyo, uulan, magyayelo, madadaanan, malalakaran, mapipitpit siya, mamamat siya, mapipitpit siya at hindi maganda yon. Okay? Hindi maganda yon. Dahil mamamatay ang mga damo. Kaya sa next spring, summer, meron kayong mga bald spot dyan dahil nga nagkaroon ng ganong pangyayari. Isa pa, dito sa amin sa Canada, sa may mga panahon ng winter, lalo na talagang totoong winter. When I say totoong winter, talagang 6 na buwan na malamig, matataas ang snow. Uso kapag pinabayaan yung natatakloban ang lawn ninyo or damo, lawn ang tawag dito, grass kadalasang tawagin ng mga Pilipino dito sa YouTube, pero lawn ang very, very common na tawag nila dyan. Pag natabunan niya ng mga shredded leaves, natakpan siya at tatakpan pa ng snow, nagiging ice, mataas ang chance na magkaroon siya ng snow mold. Yung snow mold, yung puti na nagiging puti yun na kumakalat, na kinamamatay ng damo rin, kakaroon kayo ng bald spot. At ang bilis ng dumidilim, ano? Ay, tingnan nyo ulit ito, napakaganda. Tutuwa ako nito. Nakuha ko to sa Walmart years ago, at ngayon lang siya lumalaki. Slow growing siya eh. Again, dalawa siya, pero namatay yung isa. Pailan-ilan ko siyang naipapalit, nalilipat hanggang dito na siya nagpirme. I hope maganda ang kulay niya dito. Yung nga palang Acetea namin, in-upgrade na rin yan ngayong taon na to. Nag-vlog ako niyan na bala kong akong gagawa niyan, pero hindi na rin nangyari dahil sa mga hindi ko talaga kaya yung schedule eh. Ngayon, I think bagay siya, lalo pat sa ganitong panahon na gloomy, madilim, dim ang lahat. Ito ang aming hardin, at dito dumadaan ng mga tao para ma-admire nila, at maraming mga kwento dito, maraming mga hard work, kahit simple lang hard work ang nangyari dito na pagtatanim, tsaka malaking pera ang aming ginugol din dito. Kaya ngayong summer nga ang nagastos namin, para sa inyong kaalaman, hindi para magyabang, may mga ganun naman tao pag mahilig sa hardin, over $2,000 sa mga kasama na yung mga binhi sa mga gulay, pagtatanim ng vegetables, pataba, mga ganung bagay. Alright, mukhang magigising na yung lalabas na ibang mga kapitbahay namin, at kulang na ako ng araw ng itong problema ko sa ayan, tinitimpla ko yung hindi pa talaga ako marunong eh. Tinitimpla ko yung settings itong hardin. Ito yung si Bunsuni, yung kanyang pusa na skeleton. Nilalagay niya yan kapag malapit ng Halloween. Siguro hanggang dito na lang muna, at sa susunod pa uli, gusto ko lang maikling i-share ito sa inyo, kung ano yung hardin dito sa North America, particular dito sa Canada, sa aming lugar. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.